Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera, pansamantala pong humahalili dito sa ating kay Attorney Sigfred Bison sapagkat meron po siyang importanteng personal affair po ngayon sa kanyang pamilya. Alam mo kasi mga kababayan, a year ago, yung kanyang father, yung dating commissioner ng customs, si General Bison, sumakabilang buhay po. So ito po yung first year commemoration nila nung death anniversary. Okay, so ito pong the agenda yung napapanood nyo po, hindi lamang po sa online to, kundi very soon sa isa pong channel, major channel po sa ating bansa. At magpapatuloy po yung agenda at Club Filipino sa isang major channel dito po sa ating bansa. But first po, tignan na po natin kung ano yung mga maiinit at nagbabagang mga balita na dapat nating magkaroon tayo ng mga tamang perspektiba. Sa Lunes po ay pupunta na po ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Kongreso upang sa gayon sabihin yung kalagayan po ng ating bansa, yung tinatawag na State of the Nation Address. Nakikita na po natin, maraming mga politiko na po nagre-react dyan. Yung iba, hindi pa nga dadalo. At sabi, gusto niya maging designated survivor. Yung iba naman ho, nag-expect na yung State of the Nation, magkaroon po ng mga definido at konkretong mga policy standpoints or positions. Ito pong ating Pangulo. Ngunit ang di po natin nakikinig, yung nandun sa masa. Ito pong mga organisasyon at mga personalidad na galing po dun sa mga batayang sektor natin. Yun po yung talakayan po natin ngayon, ano-ano po ba yung kanilang o anong gustong makita ng taong bayan dito sa State of the Nation Address na ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangatlo na po niya yan sa Lunes. So ang guest po natin ngayon, walang iba, kundi of course kilala niyo ito sapagkat ito batikang guro. Educator and activist. Walang iba po kundi aking classmate si Antonio Tonchi Luansing Tinio. Siya po ang representative sa Kongreso under the ACT Teachers Party List. At siya po ay namumuno dito sa nasabing party list. At kanilang advocacy po ay public education reform. Magandang umaga sa iyo. Good morning, Ricky, at good morning sa ating mga taga-subaybay. Okay, dito naman po sa aking kaliwa, walang ba, siyempre, hindi ko na kailangan i-introduce itong ating guest. Pangatlong beses na po niya sa agenda, at siyempre, si Attorney Luke Espiritu. Good morning, Ricky, at good morning, Kong. At yung hindi masyadong nakikitang boses ngayon, ito pong dun sa environmental sector natin. So, naririto po ang General ng Makakalikasan Party, walang iba po kung si Romel Ortega. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa Ricky, Sir Luke, Sir Todd. Okay, simulan na po natin ito, no? Kamakailan lamang, sir, nagkaroon na po ng change of leadership, no? Doon po sa Departamento ng Edukasyon natin. Nandiyan na po ang dating senador at ngayon sekretary na si Sani Angara. At sabi nga ni Vice President at dating yung nag-resign, si Sara Duterte, welcome to chaos. So ano bang ina-expect ninyo? May magbabago kayang makikita dito sa administrasyon ni Angara dun sa public education sector?
Well, nagpahayag na ng hamon ang ACT at ang ACT Teachers Party List sa bagong secretary kay Secretary Angara. In fact, yung ilang leaders ng ACT at ng party list, including si Rev. Franz Castro, a few days before umupo siya, ay nagkaroon ng harapan para ma-share initially yung agenda essentially ng teachers para sa education sector. So, ang mga basic na hamon naman sa kanya, una, tugunan talaga yung krisis natin sa edukasyon, no, na pwede natin sabihin, wala talagang nagawa. Ang dating nakaupo, si Vice President Sara Duterte at ang buong administrasyon. Ang pangunahin pa rin talaga dito yung, kung titignan nyo, yung kakapusan sa basic access sa edukasyon. Hanggang ngayon, sa bawat 10 Pilipino, 7 dyan ay ang natatapos lang nila elementary level of education. Correct. No? So, sa bawat 10 Pilipino, 3 lang ang nakakakumpleto ng high school. No? So, ganun ka-basic ang problema natin. Nasa 21 siglo na tayo, tinatawag ng administrasyon na bagong Pilipinas ito, pero ganun pa rin ang Situasyon. Level ng education, no? na napoprovide ng Estado. No? So, yun yung isang basic na hamon. Of course, sa teachers at sa employees, government employees in general, yung usapin ng sweldo, nakarehistro naman yung kampanya ng teachers, yung 50,000 na entry level dapat para sa mga public school teachers natin at itaas to 33,000 naman ang entry level ng gobyerno mismo, yung salary grade 1. Kasi yun ang nakabubuhay para sa isang pamilyang Pilipino. Tapos, partikular na hamon natin kay Secretary Angara ay i-reverse niya, baliktarin niya o isang tabi na niya yung mga patakaran ng nakaraan, nakaupo ng dating secretary. Unang-una na dyan yung red tagging. Okay. No, sa loob mismo ng Department of Education, na tila yun yung number 1 na inatupag ni dating Secretary Duterte. Kasi hindi ka katakataka, di ba? Oo nga, kaya nga may confidential fund pa di ba? Parang yun ang number 1 program niya sa DepEd noon, no? Yung basically red tagging daw. Red tagging, So kailangan malinaw na itakwil na yon, no? At dapat may assurance na irerespeto ang karapatang magpahayag at right to organize, freedom of association sa loob ng DepEd para sa mga estudyante, para sa mga guro at empleyado. Pangalawa, i-address yung usapin ng corruption na hindi pa rin nasasara. Like yung kontrobersya dun sa procurement ng laptops, overpriced laptops under the previous the Duterte administration pa yon, hanggang ngayon wala pa rin namang resolve na pananagot. And then pangatlo, yung again yung pagsantabi doon sa matatag curriculum, yung pagbabago sa curriculum na pinatupad under Sara na nilagyan niya pa ng branding niya, no, which is yung matatag nga. Pero more than that, yung content nito, no, na wala ngang tinanggal nga ang hipagtuturo ng history sa high school. Ngayon, gusto ni Pangulo ibalik. Dapat lang. Pero syempre, kailangan bantayan natin kung hindi lang yung pagbalik ng oras, ng subject at saka ng oras, kundi yung content mismo. Ayaw natin syempre ng historical revisionism, lalo na kung magiging makamartial o makamarcos ito. No? So, yun ang ilang mga kagyat na hamon. Okay. Sa limang nasabi mo, Tinyo, kung ikaw ay kaharap ka ng Pangulo, doon sa lima na yun, anong magiging parang major na dapat ma-achieve within? Kasi 3 taon na lang After the SONA, 3 taon na lang ang mangyayari, 2028 na. Doon, anong dapat i-focus ng administrasyon na ito? Doon sa mga nasabi mo. Sa bahagi ng rights ng lahat yan mga importante. Rights and welfare ng teachers, of course, yung sweldo, kagyat, pwedeng ma-address yun Kagyat pwede. In fact, pwede nating pag-usapan ano nangyari sa
pondo para sa salary, may kinalaman yan sa unprogrammed funds. Tama. No, yung kontrobersya ngayon regarding PhilHealth funds. Okay. Yun kagyat na yun. Pero syempre, ang pinaka-urgent talaga, ma-address yung problema sa edukasyon, yung crisis, yung napakababang kalidad, yung mga gumagraduate sa atin, hindi pa marunong ng high school, hindi pa marunong magbasa. Oo. So yung mga immediate interventions dito, unang-una na, ang pinaka-importante siguro, kailangang totally iba na sa DepEd sa panahong ito yung hybrid or blended learning na hanggang ngayon ay mayor na bahagi pa rin ng moda ng pagtuturo at operasyon ng DepEd kahit ilang taon na tayong Sabi ng nawala sa dating pandemic. DepEd, Nung nakaraang summer, nung napakainit, di ba? Oo. Ang palusot nila, anyway, walang pasok, walang face-to-face, pero meron pa tayong blended. So importante na maibalik natin dun sa may face-to-face Full talaga. 100% face-to-face. Kasi gusto ng dating DepEd at pinakiusap niya yata dito kay Secretary Angara ngayon is yung digital education. Yun na nga ang kinababahala natin. Sa karanasan, ang nangyayari, pagka ganun, pinapasa ng DepEd sa magulang muli yung responsibilidad ng pagtuturo. Yung modular learning na tinatawag nila. Oo. No, ang nangyayari lang dyan, basically, binibigay na ng DepEd sa magulang, o ikaw nang bahala magturo sa mga anak nyo. At nakita naman ang resulta, tinatawag ka learning loss. Hindi lang sa walang natututunan, kundi yung mga dating natutunan na ay nawawala pa, nakakalimutan pa. Kaya yun po, yung kagyat, pwedeng gawin yun. So yung teacher's pay, number 1. Number 2, yung pagbabalik dun sa face-to-face. Oo. Pabaro ba kayo na ibalik daw sa June yata yung pasukan? Kami ang nagpanawagan yan. No? Okay. Dahil nga, because of the pandemic na natulak tapos Kasi balak yata nila next year. No? may mga matagal nang nagtutulak na sabi nila dapat itulad natin yung school calendar natin sa mga western countries like the US daw para ma-synchronize yung education market natin sa market nila para daw ganun ang logic niyan. No, kaya nga ang mga university tertiary level natin, ganun na ang schedule ngayon, 'di ba? Pero dahil sa pandemic natulak din na gano'n, nakita naman natin ang resulta. Hindi talaga ubra sa klima ng Pilipinas at lalo pa ngayon, umiinit lalo ang summer. Oo. Ay talagang hindi pwede. Hindi pwede. No? Kaya napilitan din silang magbalik. No? So, dapat by this coming school year, end of June ay magsisimula na, tapos the next school year, early June, babalik na tayo. So, nabanggit mo yung corruption. Dahil mukhang dun sa 3 taon ni Sara, wala yatang nasampahan sa ombudsman. wala nga, no? So, Wala. lalo na yung mga malalaking isda, no? Ayaw natin mangyari, may mga masasampahang kaso yung mga nasa lower level, pero yung mga yung mga malalaking isda kumbaga sa procurement at napakita may maiugnay din doon sa grupong Farmally yung laptop procurement, some of the personalities involved. Kasi sila nandun. Oo nga. So exactly. So yun na nga, no. Kailangan so ito, 3, yung sa salary ng mga teacher dapat at least pinunta sa Saniwan na dapat 33,000 pesos. Okay. Tapos number 2, yung sinasabi nga pagbabalik nito sa dating sistema. Na June at yung dapat mas maganda face to face. Full face to face. No? At yung issue nga ng corruption. Exactly. Dapat at saka red tagging. Red tagging. Respect for rights. Tama, Attorney Luke, bilang galit sa mga tiwali sa ating pamahalaan, sa palagay mo, kapag halimbawa nagkaharap kay Secretary Angara o even ng Pangulo, anong pwede mong i-suggest sa kanya para masawata natin ito ngang sinasabi nga na corruption dito sa public education sector? Kung doon sa education, di yung una na diyang dapat investigahan si Sara Duterte. Kasi inubos niya yung 125 million. Million. In 9 days ba? 7 days.
11 days. 11 days So naman. parang amazing race no? Oo nga. How do you spend 125 million in 11 days? 11 No, days. so medyo kailangan ng investigasyon yan. Hanggang ngayon, wala pa rin yan, no? Isinasantabi. So number 1 yan na dapat bigyan natin ng ehemplo. Hindi yung mga small fry ang iniimbestigahan. Yung mga talagang malalaki na yung mga mastermind ang kailangan nating parusahan. Kasi mahirap yung kapag yung mga maliliit lang ang ating parurusahan, yan ay ginagamit na parang sacrificial lamb para yung mga malalaki ay makawala. So, una na muna yan. So, Ganun lang kasimple. Wala nang iba. Yan na muna. Sara Duterte. Sara Duterte muna. Oo. Para Sa iba, anong naging parang sa 3 taon niya, magbigay ka sa amin, sa ating mga kababayan, ng parang maski isa na sa tingin mo yung talagang hindi niya nagawa at nagde-define dun sa kanyang administration. Ang hindi niya nagawa, yung pagiging secretary talaga of education. Her job itself. Kasi saan ka naman nakakita ng Secretary of Education ng iyong priority red tagging? Tama. Terrorism, anti-terrorism na pinapakalat mo sa eskwelahan. Doon ka naghahanap ng kalaban. Oo nga. At ang in-identify mong kalaban, teacher at saka mga estudyante. Na sinasabi mo dito sa mga eskwelahan, ang mga estudyante dyan na impluwensyahan na ng mga terorista. At ang mga teacher na yan na mga terorista rin. Saan ka nakakita ng Secretary of Education na kinakalaban ang mismong mga teacher at estudyante na under your protection? And you must remember kung paano niya ini-endanger ang mga kabataan sa ganon. Kasi tandaan mo, pag ni-red tag mo ang mga kabataan, anong next nun? Umaabot na yan sa pinapatay. Kasi nililabel mo na kalaban ng Estado yan eh. Tama. O di ano din ang gagawin mo kapag nire-red tag mong mga teacher? Eh di siniset up mo for liquidation. Kasi alam naman natin ano ang mga nangyayari sa mga nagiging biktima ng red tagging. They are being set up for liquidation and they do get liquidated. Saan ka nakita ng Secretary of Education na pinuput at risk ang mga teacher at mga kabataan? She never did her job as Secretary of Education. What does she want actually? Ang hiningi niya kay Bongbong Marcos, gawin mo akong Secretary of Defense. Gusto niya, she wants to play general. She wants to control the military. Pero siyempre, mautak din naman si Bongbong Marcos, ano ka, nek-nek mo. Magiging Secretary of Defense ka, tapos ikukudita niyo ako. So ang binigay sa kanya, Secretary of Education, doon naman siya nag-play general ngayon. Okay. Ngayon, bago na yung DepEd Secretary, anong ini-expect niyo naman? Ikaw, Attorney Luke, may pagbabago kayong mangyayari sa 3 taon? Well, at least nawala na si Sara Duterte. That's a big thing. Okay. Diba? Alam mo, itong mga Duterte na to, they really traumatized Philippine society. That their very removal is a big leap. Masyadong nilang binaba na talagang ekspektasyon ng dapat na paggugobyerno dito. Na magse-celebrate ka na basta yan ay alam mo, si matandang Duterte, magse-celebrate ka na basta mapakulong na lang yan. Oo. Anong inaasahan mo kay Secretary Angara ngayon, kung meron man? Well, i-reverse niya yung mga ganong policies, yung sinabi ni Kung Tonchi, na lahat ng yon sa pagtaas ng sahod ng mga teacher, tandaan mo mas mababa pa ang sahod ng teacher sa mga pulis at militar. Kasi yung ang ginawa ni Duterte na nag-concentrate sa mga military, nag-concentrate sa mga pulis para makuha niya yung loyalty ng militar at hindi siya ikukudeta ng mga pulis para magtukhang para sa kanya. So yun ang binayaran niya, binigyan niya ng premium. Nasaan ba ang priorities natin? Ang priorities ba natin ay nasa patayan? Ang priorities ba natin ay nasa suppression, sa red tagging? Nandiyan bang priorities natin? O ang priorities natin, mag-invest tayo doon sa mga nagtuturo, naguhulma ng mga bagong henerasyon ng mga kabataan, ng mga teacher natin. So, na ipag-iwanan ang sweldo ng mga teacher na kailangan na talaga yung itaas. So, and all the rest na sinabi ni Kong Tonchi, yan, lahat yan dapat gawin niya. Oo. Napon ako sa 3 taon, it seems na parang naiwasan or hindi na-promote maigi yung environmental consciousness sa mga schools. Doon ng panahon ni Sara Duterte. Dito ba sa panahon, hopefully, do you expect may pagbabagong mangyayari? Magkakaroon ng at least man lang subject sa elementary, high school na makakalikasan ng mga topics dito kay Secretary Angara? Magandang umaga po ulit, Sa tingin namin,
marami ng movements ng environmentalism sa mga schools. Okay. Particularly sa mga tertiary. Recently, nag-email ako sa napakarami nila. May mga nag-reply na ang sinasabi lang nila, lagi silang pro-environment. Although, kung tutuusin, mas gusto nila na parang independent yung kanilang mga eskwelahan sa gusto mangyari ng gobyerno para sa kanila. Kasi usually, ang government, mapusyaw, kulang. Hindi siya masyadong pro-environment eh. So, sana si Secretary Angara gawin niyang talagang pro-environment ang mga pulisiya ng pamahalaan pagdating sa edukasyon. Okay. Sa Monday, may SONA. Inaasahan mo ba na at least may portion doon tungkol sa environmental issues? Katulad na ba sa mining? Sa mining kasi meron ng stand dyan ng Pangulong Bongbong na halos parang pro-mining. Ano ang posisyon niyo dyan? Sa environment kasi palaging as much as possible makonserve natin yung mga resources na meron tayo. Hindi naman necessary na kaagad na ipatigil mo ang mining, pero kung maaari mabawasan nito. Ayun. Kasi sa totoo lang, nung huling tingin ko sa pera pumapasok sa gobyerno or sa estado, 3% lang. Mas mataas pa ang taxes na binibigay ng ibang mga hindi nagmimina, hindi nakakasira sa gobyerno, sa environment. Pero hindi katulad ng nagmimina, sa kanila ang pagpalagay natin operations nila is 30%. Ang binibigay sa gobyerno 3%. So sa kanila nasa bandang 67% sa mga namumuhunan sa pagmimina. So dapat ito tingnan uli, repasuin ng mga batas ukol dito. Anong gusto niyong marinig sa Monday tungkol doon sa in terms of the environment? Okay po. Meron tayong mga dito sa listahan natin, meron tayong mga priorities. Although parang hindi siya pag tiningnan, sabihin natin number 1 na gusto ng mga environmentalists, eco-spirituality. Bakit naging eco-spirituality? Parang malayo, no? Tapos susunod, cooperativism. Hindi, pangatlo lang yung climate change eh. So, gusto namin sana matunan ng talagang konkreto. Ang number 1 dyan na konkreto para maayos ang environment, baguhin ang sistema ng pagninegosyo, cooperativism. Kasi lahat sa cooperativism, dala nila eco-spirituality, climate change, climate resilience, renewable energy, green agriculture, biodiversity and habitat conservation. Dala-dala na nila ng cooperativism ito. So malaking bagay ang CDA para sa amin pagdating sa environment. Nakakapagtaka pero yun yung lumalabas sa pag-aaral. Chief, sabi ng ating Pangulo sasabihin daw niya ang totoo tungkol sa kalagayan natin sa Monday. Anong ina-expect mo sa Monday na maaring sabihin nga nito sa SONA? Hindi lang totoo sa public education sector na ilahat na natin. Well, malamang katulad ng mga ibang SONA, pantasya yan tungkol sa bagong Pilipinas na middle income country na tayo, mayahanay na tayo sa mga mauunlad na bansa sa rehiyon and so on and so forth. Pero mga ordinaryong Pilipino na makikinig, alam naman nila na walang kinalaman yun sa aktual na realidad na ay napakababa ng sweldo ng mga manggagawa, balaganap ang kawalan ng trabaho, yung contractualisasyon, yung mataas na presyo ngayon ang pinag-uusapan ngayon, yung pagtaas ng napakatinding pagtaas ng kuryente. Oo, grabe. No? Pero sabi nila nagbigay na raw ng 35 pesos eh. Yun na nga. Lahat ng mga manggagawa, ang sabi nila, ano ba yan? Talagang barya. Di ba? Hindi ka, anong mabibili mo sa 35 pesos ngayon, di ba? So, yun ang inaasahan natin, no, na hindi matutugunan yung, hindi maisasalarawan yung aktual na realidad ng mga ordinaryong Pilipino, no, na walang maayos na kabuhayan,
para sa marami, nagugutom ang marami dahil napakamahal ng presyo ng bigas at pagkain. Kapos sa serbisyo, no, sa edukasyon. Sabi ko nga, ang mayorya ng mga Pilipino hanggang elementary lang dahil naman pangunahin dyan kahirapan at hindi natutulungan, nasusuportahan ng Pero gobyerno. nagbibigay daw sila ng PPP. Nagbibigay ng PPP pero yun pa rin ang statistics. No? So hindi malaki ang naging impact over the ilang dekada na rin yung at least 1 decade na rin yung PPP na yan or more. So kalusugan, no, yung napakamahal ng kalusugan, tapos ngayon nasa balita na ang laki pala ng pondo ng PhilHealth na hindi naman nagagamit. Totoo yun. No, nagko-contribute ang maraming mga Pilipino pero napakaliit ng benepisyo. Kapos na, alam naman natin sa PhilHealth, bahagya lang nung gastusin mo, kailangan ka pang magpalitaw ng mas malaki para mabayaran mo ang health services. Tapos maririnig natin, meron lang pala diyang 89 billion. 89 billion. 89 billion na ay to-turn over sa gobyerno dahil hindi nagagamit. No? At yung 89 billion na yun, pantakip yun sa pork barrel. Yun ang realidad nun. Totoo yun. No? Kaya kinailangan kunin yung pera ng 89 billion. So, yan ang ina-expect natin, no, na hindi marinig. Kaya kailangang sabihin natin dito. Doon sa SONA daw, sasabihin ng ating Pangulo na gumanda yung ating ekonomiya at gumanda rin yung kalagayan nitong mamamayan. Dahil nga nakapagbigay sila ng 35 sa mga manggagawa. Attorney Luke, anong sa tingin mo? 35 pesos. Kasi ang pangako niya, sabihin yung totoo. Okay. Yun yung sinabi niya about 4 days ago. Sasabihin ko yung totoo dun sa SONA. Makatotohanan kaya yun? Pantasya kasi yun, di ba? Alam naman ng lahat, sino naman maloloko nila, 35 pesos sa NCR lang yun. NCR. Tapos, maganda nga yung magkaroon ng challenge, di ba? Si Sara Duterte, how do you spend 125 million in 11 days? Sige, magkaroon din tayo ng challenge. How do you spend 35 pesos in 1 day? May mabibili ka ba? Di ba? Wala. Ang demand namin ay wage na ranging from plus 150 to 750 pesos a day. A day. Na demand na manggagawa. Ang Senado, nagpasa na ng 100 pesos a day increase. Ang hinintay na lang namin ay ang House of Representatives, nagfo-foot dragging itong pinsan niya, si Martin Romualdez, doon sa proposal na 150 to 750. Ang sinusuportahan ng grupo ko, BMP, ay yung 750 na bill ng Makabayan Block. So, ang layo-layo nun. 35 pesos sa 150. Ang tawag pa nga lang natin dyan sa 150 or sa 100 ng Senado, ang tawag lang natin dyan wage recovery. Ang ibig sabihin ng wage recovery, dahil sa inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang iyong pera ay nawala na ng value. Ang 100 piso mo, hindi na 100 piso ang halaga niyan. So, dapat dagdagan mo para maging at level lang doon sa purchasing power ng pera at sweldo mo dati. Kaya recovery pa lang nga yan Hindi mo pa talaga matatawag na wage increase yan. Kasi binabawi mo lang yung nawalang halaga dahil sa inflation. So tapos magbibigay ka ng 35. Increase ba yon? Mas mababa pa para mabawi yung halaga ng nawala. Hindi yun increase. Di ba? So kung magiging honest at seryoso itong Pangulo, anong sa tingin mo dapat niyang i-commit sa atin? Ang dapat niyang i-commit, kung maging honest siya, mag-resign siya kasi palpak siya. Di ba? Papalitan din si Sara Duterte yun. Pati si Sara Duterte mag-resign. Di ba? Alam mo, ang mag-lead dapat, mga tulad ni Kong Tonchi. Ibig sabihin, diba? Pag nawala si Sara, edi si Pangulong Escudero ang mangyayari dyan. We should not play by the rules, di ba? Alam mo naman. Yan ang constitutional succession yun. We want to change. Kung wala naman si Escudero dahil may sakit, si Speaker Martin ngayon ang Pangulo. Imaginein mo naman kung si Senator Escudero ang magiging Pangulo ng Pilipinas, showbiz ang ating First Lady. Precisely. Di ba? In a showbiz land. Hindi, magkakaroon tayo ng worldwide recognition. Becomes more exciting. Diba? At least we provide entertainment. Hindi, pero seriously, kasi 3 taon, we need to follow the Constitution.
alam mo naman yan, sa tingin ko kasi sa kanya, hindi na siya talaga, after 2028, magre-retire na yan katulad ni Rodrigo Duterte. Ayos na siya. Ayos na siya. So, Marami na siyang sa 3 nakulimbat. taon na yon, anong sa tingin mo pwede niyang i-commit sa atin na pag-alis niya, medyo okay naman yung dating niya sa atin? Okay. Number 1, dahil nandun tayo, ang buong labor movement ay nasa laban sa sahod. Hindi kailangan ng 3 years. 3 weeks, tapos ang sahod. 3 weeks. Basta aprubahan lang yung bill. First niyang gawin, Oo. mag-certify siya as urgent doon sa House of Representatives. Urgent yung mga wage bills na yan. Second thing, yung pinsan niya, si Martin Romualdez, dapat ipabilisin niya na rin ang proseso at ipasa na ang wage increase. 3 weeks, hindi mo kailangan ng 3 years. Nagawa nga nila sa Maharlika Funds na sila ay nag-midnight session dahil sinabihan niya yung mga kongresista at mga senador, kailangan tong Maharlika Funds na ito. So, anong ginawa nila? Talagang they burned the midnight oil para maipasa yan. Di ba? Nagawa nga nila yan na iratsada ang proseso ng Chacha. Alam natin na diskaril dahil sa mga protesta. At yan ay panalo ng taong bayan na nadiskaril yung Chacha na yan. Pero balak din nilang pabilisin yan, iratsada. Meron na nga siyang sinabi na time ng plebiscite, sabay daw sa eleksyon eh. That's how sure he was. And decisive he was. Very decisive in things na nakakasama sa taong bayan. Pero pagdating sa nakakabuti, like for example, sahod ng mga manggagawa, na yan na talaga ay napaka-immediate na bagay na hindi mo na madideny na ang sweldo ngayon ay hindi nakabubuhay, hindi siya decisive. Sahod lang, bigyan ko lang siya ng isa. Isa lang. Kasi marami pang iba actually. Marami pa. Marami. Pero yung isa lang, pang test lang sa kanya. Kung magagawa niya yan, in 3 weeks. In 3 weeks. In 3 weeks. Para at least, yung sinasabi niya na gusto niyang ayusin ang legasiya ng kanyang tatay, di ba? At least naman may fighting chance siya. May claim siya na masasabing iba ako eh. Sa climate change, specific. Pagka tinanong ko ngayon ng Pangulo, anong pwede kong include sa Monday? Na sa tingin ko, after 3 years, kaya kong mai-achieve. Alam nyo, Sir Ricky, ang usapin ng climate change, pera ilalabas eh. Kailangan may proyekto kang ganito, bawasan mo carbon, etc. etc. Oo. Pero sa pag-aaral namin, balikan mo pa rin, bakit ba ganun ang mga negosyante? Okay. Pro-business kami Oo. pero cooperative pa rin ang bumabalik. Kasi sila ang may values para baguhin ang ginagawa ng mga negosyante. So, ibig sabihin, ang sinasabi mo ngayon sa Pangulo, kailangan suportahan niya yung collectivism ba? Cooperativism. Cooperativism. Saan? Ng buong bansa. Ng buong bansa? Kasi meron tayong programa dyan, yung Cooperative Development Authority. Kaya lang, ngayon, nagiging mapusyaw na rin ng mga cooperative dahil sa gawa ng ibang negosyante na hindi cooperative. Okay. Halimbawa, yung mga electric cooperatives, di ba? Ang taas-taas ng kuryente, hindi nag-invest sa renewable masyado. So, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Kasi pag binago mo yan talaga na cooperative talaga yan, nung nakaraan lang, pinag-aralan namin yung cooperativism sa Finland eh. 5 million ang population nila. Ang miyembro nila ng cooperative, 7 million. Parang nakakapagtaka. Paano nangyari yun? Sapagkat ganun kabukas ang isip nila, 1, 2, 3, 4 na miyembro sila ng isang negosyong cooperative. At May PCA na, di ba? Yung Philippine Cooperative Authority. Correct. So, parang sasabihin mo sa Pangulo, mas suportahan natin mas lalo yung PCA. Parang ganon. Dagdagan pa yung sa CDA, no? Cooperative Development Authority. Dagdagan pa nila ang pondo. CDA, In fact, si Pangulong Bongbong Marcos, nung siya ay senador, yung chairman namin, kinausap niya, chairman din ng CDA yon, chairman ng party ngayon. Oo. Sabi niya, Ka-Orland, magkano ba ang budget ng CDA? Sabi niya, Senator, 50 million. Oh, bakit 50 million na? Liit niyan. Gawin mo 100 million. Kasi sa Mindanao, pag may gera, isang helicopter lang yan. 50 million. So ang ginawa nila, yung mga revel sa Mindanao, binigyan nila ng cooperative. Ginawa nila, marami silang ginawang mga cooperatives doon. So, halimbawa, dagdagan yung budget. So, anong inaasahan yung resulta nun? Ay, mas maraming mga cooperatives na lalabas.
dahil pro-business din kami. Hindi namin kinukurtail ang pagnenegosyo ng mga tao. Pero mas Okay. marami siya dahil democratic ang cooperative. Oh, Tonchi, ikaw naman. So, naiano na natin yung mga problema. Talagang really, sa tingin ko, kanina dumalabas sa discussion natin, even if merong ganyan, 3 years is not really enough to change whatever it is that we want to change within the system. So, within 3 years, katulad ng tanong ko kay Attorney Luke, isang issue na pwede nating i-commit at maging parang gauge of assessment sa kanya after yung matapos niya yung term niya ng 2028. Anong yun? Kasi sa kanya, wage, di ba? 3 years na kaya, 3 weeks. Kaya na raw sa, ewan ko, mas kabisado mo yung legislative process. Pero 3 weeks, I think pwede rin kasi kung priority bill naman, Well, aside from wage, anong pwede? actually, I was going to stay with salaries naman. Public sector salaries, magkaugnay. I-change yung yung salary Ito, sa SSL. literally 3 weeks. Actually, kakagaling lang namin sa dialogue with Secretary Pangandaman of DBM kahapon. Isa sa mga major na topic, of course, yung salary increase for government employees. Alam nyo naman yan, may SSL, Salary Standardization. SSL, Tapos may yung pinakahuling round ng salary increase, tinatawag doon, SSL 5. Diba? Tama, Salary Standardization Law 5. Kahapon, ang nalaman namin ay meron ng nakahanda dyan na nasa Malacanang na for approval of the President, SSL 6. 6. So another 4-year 4 tranches na round ng salary increases sa public sector. Oo. Tapos ang lumalabas hindi na kailangan ng batas para mapatupad to, EO lang ito. So pipirmahan lang ni Pangulo. Kaya hindi nga 3 weeks, 1 day. Pero kung sa halaga, syempre hindi pa pwedeng sabihin sa amin kung ano ba itsura ng schedule. No, ang nakuha lang batay sa sa dialogue doon is kung yung one tranche noong nakaraan ay nasa mga 32 billion, yung first tranche dito will be 40 billion. So mas mataas ng konti sa nakaraang So magkano SSL. ako, estudyante ako, gusto magtrabaho sa gobyerno. Ano ngayon ang entry level salary ko? Ngayon Base doon sa plano. Sa kasalukuyan, ang entry level salary grade 1, kung yung pinakamababa, is 13,000 a month. 13,000? 13,000 a month. No, so hindi nga walang biro. 13,000. Walang biro. Wala talagang biro. 13,000 a month. Pesos. Pero para yan sa mga clerk 1, utility worker 1, yun yung pinakamababa level. Okay. No, ngayon yung college graduate mo, siguro salary grade 11 yan. Parang teacher. 11. Salary grade 11, which is 27,000 a month sa ngayon. Okay, teacher na yan. Sabi nga, ang pulis at sundalo, nasa almost 30,000 a month pa. Mas mataas pa. No? Okay. Yun yung present, na? Yan ang pero present. Yung parating na sabi mo nga, EO lang ang kailangan. Oo. Sabi ko nga, hindi nila sabihin ang amount. Nandiyan na yan. Ayaw pa lang nila sabihin kasi daw kailangan munang aprubahan ni Presidente. So, for the first tranche, it's kung dati 30 billion, ngayon 40 billion. So, ilang porsyento yan? Mahina ako sa mate, no? Ako din eh. So, nag-pulse. okay. 25% increase, okay? Pero it will not be evenly spread, no? So one thing for sure, hindi makasasapat pa ito sa demand ng mga public sector workers. Yung equivalent ng family living wage, no, na 1,200 a day ay roughly 33,000 a month. So 33,000 yung 13,000 a month na entry level, dapat gawing 33,000 para sa ganoon. Definitely hindi aabot yun doon. No, so kaya tuloy. Ngayon, ang isa pang kontrobersya naman dito will be the source of funding.
The important, parang balita rin kasi ito sabi, pipirmahan to ni Pangulo, tapos magiging retroactive daw ito from January. Oh, okay. Maraming Malaki matutuwa dyan. Okay. Pero, yung source of funding is from the unprogrammed funds. No? So, kaya ganun dahil, kaya nga, ang tingin natin, yung hinugot sa PhilHealth, ilalagay dito. No? So, bibigyan ka ng salary increase pero pagkukunan naman yung para sa benepisyo mo sa kalusugan. Okay. Essentially, ganun na mangyayari. Oo. Bakit ganun ang nangyari? Dahil yung pera para sa salary increase ay ginamit para sa mga pork barrel insertions. Oh. Ganun Hindi ang ba kayo kwento ron. magdedemand na dun sa kasi elektrisidad ngayon? So ako, sa totoo lang, I really feel unfair kasi sobrang taas na ngayon 2 pesos yung ano. Wala ba tayong kampanya dyan ano sa Pangulo na dun sa electricity Well, long term, mapababa ang solusyon natin talaga ang dyan ay ibasura na natin yung IPIRA. Failure yung Pero hindi. privatization ng alam energy na sector. lahat yun. Talaga maraming Sa kagyat, ang mga demanda dyan, tanggalin yung mga buwis sa kuryente, no? Yung VAT and so on, and so forth, no? So immediately magkakaroon ng Effects, no? impact yun. That's at least 12% already, di ba? No? So yun ang kagyat na pwedeng gawin para may immediate impact sa pagbaba ng presyo. Inflation, Attorney Luke, sa palagay mo, anong pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong dapat nandun sa State of the Nation address niya? Pagdating sa inflation, kailangan natin talaga ng medyo aktibo na pagpaplano ng ekonomiya para palakasin ang mga productive sectors. Sino ba ang mga productive sectors natin? Una na dyan ang mga magsasaka. Productive yan, nagpuproduce ng pangangailangan, pagkain. Huwag mong pabayaan yan. Kasi pag pinabayaan mo yan, ang price ng food sisirit. Na nangyayari na ngayon. Mga ultimo vegetables, ang mahal na ng mga vegetables ngayon. Ang main driver ng inflation ngayon, food prices. And what is the reason why mataas ang food prices natin? Kasi pinabayaan mo magsasaka Ang mga magsasaka ngayon ayaw na magsaka dahil hindi na sila nabubuhay sa pagsasaka. Attorney Duke, di ako magtataka kasi si Tio Laurel, may-ari na isang food manufacturing firm. Talagang galing sa oligarchy. Ngayon, Department of Agriculture Secretary. Lagyan naman natin yung Department of Agriculture Secretary na representante mismo na, again, I will emphasize the term, productive sector. Hindi naman landlord ang productive sector. Ang nagpo-produce, magsasaka. Yun yung suportahan mo. At yun yung ilagay mo doon sa Agriculture Department, sa Department of Agrarian Reform, yun yung mga ilalagay mo. Halimbawa, nga Department of Labor, ba't naman na ilalagay mo dyan kapitalista? Sila Guesma na lawyer na mga kapitalista. Di talagang wala talagang interest sa manggagawang itataguyod yan. Kailangan natin itaguyod yung interest ng mga nasa baba. Yung mga nagpuproduce, yung totoong nagpuproduce ng pagkain. So, isa na yan sa range ng economic policies na kailangan i-adapt na itong gobyernong to. Paano mo suporta na magsasaka? For example, kasi doon yun ang binuksan na usapan. Bigyan mo ng talagang yung honest to goodness na subsidy. Pero number 1 din dyan ang reforma sa lupa. Wasakin mo yung mga hawak na mga landlord na ginagamit lang ang lupa bilang pang spekulasyon, real estate, i-develop, kaya inaalis sa productive use of the land. Bigay mo yan sa magsasaka kasi ang lupa sa kanila talagang gagawin nilang produktibo para makakain tayo. Tama. And then you support your farmers. Just like parati nilang ginagawa, example, Vietnam. Naiiwan na tayo ng Vietnam. Tandaan mo, una-unang ginawa ng Vietnam ay yung reforma sa lupa. Pati China. Ang sikreto ng China, ba't lumaki? Kasi ginawa nila yung farmers nila as entrepreneurs. Correct. At yan ang base ng ating ekonomiya. Ng lipunan natin na pagdating sa ekonomiya, agricultural country tayo, yan ang pundasyon. Lahat ng industrialisasyon mo ay manggagaling sa development niyan. So dapat ilagak mo ang suporta sa produktibong sektor na yan. Tama. Hindi doon sa mga bilyonaryo. Di ba?
At the end of the day, ang Tingin ka bilyonaryo. doon, wag ako. Hindi Ay, ako oo, si nga. Bongbong. Kasi nakukuha ko nasa starstruck ako sa Teka iyo. muna, may mga tanong yata gagaling sa ating mga kasamahan dito sa media. You can very well ask questions now. Tapos after this, pag-usapan naman na natin yung external. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Mr. Chot Velasquez ng Elizalde Broadcasting. At pinakikinggan namin yung inyong talakayan. Ang inikutan nito ay education, legislation, inflation, tapos environment. Kulang na lang ng isang T para maging elite na po yung talakayan. At nandito yung aking question. Nobody mentioned anything about technology. No? Sa Japan, since 2016, they are pushing for Society 5.0. So yung fusion ng cyberspace and physical space, no? At nakikita naman natin, nararamdaman natin yung presence ng artificial intelligence, robotics, no? Tsaka yung technology at large at present. So, ano ang opinion ninyo, no, sa direksyon ng Pilipinas, no, pati yung sa ating Pangulo sa SONA, kung ano yung trajectory, no, can technology really help us in solving yung mga problems natin sa kasalukuyan? Simulan natin sa kay Mr. Ortega. Thank you, Chot, no? Salamat sa tanong. Unang-una, nabanggit mo yung AI tsaka robotics. Bibigyan ko ng pansin yung robotics. Dapat mas marami ng robot na manggagawa sa atin ngayon, pero nagbabayad ng tax ang mga robot. Yung robot magbabayad ng tax. Totoo yun. It's usapin yun, simula nang lumabas ang robot, kasi ang nagtatrabaho sila eh. Yung mga nagtatrabaho? Yung robot? Mga robots. Kasama yung ilan. Yung may-ari ng robot, baka sinasabi mo. Hindi yung robot. Robot tax talaga. Paano babayaran? Sa kukuha ng pera yung per robot na gumagawa. Kasi dinidisplace niya yung mga manggagawa eh. Na nagbabayad ng taxes. Okay, so dapat yung robot na pumalit dun sa manggagawa, magbayad ng tax para yung manggagawa mabigyan din ng di ba kaya subsidiya? ka nagro-robot para hindi mo nga bayaran ng peso yan, ng mga cash, gano'n? Pero usapin na yun sa buong mundo eh. Di ba kasi sinasabi mo yung owner? Kasama yung owner, magbabayad siya ng income tax. Yun nga yung problema ko dun sa tanong kasi yan, tanong sa isang middle or upper income level society. Hindi pa nga tayo full capitalist eh. So, yung AI, etc., while it is there, sa tingin ko, hindi pa ganun tayo prepared eh to actually, implement these things. But maganda yung, perspective. Di ko lang alam kung paano natin implement na yung robot mismo. Tinatax. Ano ba yung robot na sinasabi mo? Yung robot, baka yun naman yung robot na No. Ano ba? Everything na nagmamanufacture, na ginagamit sa manufacturing plant na robot. Ba buhay, patay? Ito yung usapin. Hindi ko maintindihan paano siya magbabayad ng tax. It's very progressive. Si Bill Gates, he advocates for taxation ng mga robots. Ganun ka. Ha? Oo nga. Hindi yung robot mismo. Pero sinasabi kasi niya, yung robot mismo. It depends on how many robots do you employ. Okay. So may taxes sila according sa dami ng pwede robots. na mag-strike yung mga robot, ganyan? If. Pwede. Kasi syempre, nagbabayad sila ng tax. Di pwede na rin sila pumoboto mo rin. Parang ganon. Kasi papalitan na yung mga gagawa. Ganun ba yun? Sa economic provision pa lang yung nabasa ko tungkol doon. At yun ang suggestion nila na magbayad ng taxes ang robot. Sabihin ko nga kay Luciutan yan, no? Baka mga taga-Asia bro yung ng trabaho. Puro robot na yung gagawin. Pero, Tonchi, punta tayo sa itong sa China natin kasi doon naman tayo kasi na-discuss na natin, salamat doon sa tanong, na-discuss na natin yung economics, etc. At yung sa West Philippine Sea, hindi, mayroon pa pala ako nakalimutan, yung Pogo. Anong stand nyo dyan sa Pogo? Kailangan ba talagang tsugiin na yung mga yan? Kasi may mga calls talaga na si Senator Coco Pimentel,
ang Congress na gano'n na rin. Kayo ba sumusuporta kayo for the abolition? Yung Makabayan Black naman, consistent. Panahon pa nung nakaraang administrasyon, panahon ni Duterte, ay may inintroduce na tayong bill na tutol at banning pogos. No? So, ganun pa rin. Nanatili ang ating tindig. Dahil nga, malinaw naman na ano talaga to, no? Pinagkakakitaan ng gobyerno, pero ang naaakit ay essentially mga international criminal syndicates na nakikita natin involved sa money laundering, human trafficking, mga scam, mga hacking and scams, online scams. Karamihan yung mga traffic individuals, yun ang pinapagawa sa kanila, no? Sila yung mga kumokontak sa inyo through anonymous text or messages para may scam ka. Ganon. So, kaya kailangan talagang iban na ito, no? Unfortunately, may economic managers tayo na ang tingin ay kailangan yung bilyones na kinikita rito. So, yun po, simple lang naman yung usapin na yun. Dapat iban talaga ito. Attorney Duke, anong stand mo? Gagawin kaya ni Pangulong Bongbong yun na iban niya? I think, At sino ba yung author ng Pogo Bill? Si Senator Pia Cayetano ba? huwag na nating munang ikuha. Hindi, naalala ko lang. Baka mamaya awayin tayo. Hindi, naalala ko lang. Pero yan ay bandwagon na. Ibig sabihin ng bandwagon, lahat nananawagan ng na maalis na yung Pogo. Sasakyan ng mga politiko ngayon, dati hindi nila sinasakyan, na dapat ng iban, and undeniable na dapat alisin na yan. Bakit ba nagdidili-dali itong ating Pangulo? Hindi naman decisive ang Pangulo na, teka muna, ba't ko nasabing Pangulo? I never. Hindi, yung gobyerno. Pero anyway, talagang pagka sa mga bagay-bagay na mga critical, sa nakabubuti ng nakararami, indecisive talaga yan. Pero I will say na the time of the Pogos it's already done. Okay? So it is just, you will just add to the many voices na naman nagsasabing kailangan iba na yung Pogo na yan. I also would like to add my voice to that. But I want to raise the demand further. Kailangan nating imbestigahan ang lahat ng mga nasa kapangyarihan na nagpoproteksyon sa mga pogong yan. Ang masama niya, nagiging source pa ng racism, ang galit lang tayo sa mga Chinese. Hindi naman mapupunta yung mga criminal elements dyan kung walang proteksyon. Mula sa local government hanggang sa national, hanggang sa yung mga nagpo-project na sila ay mga matitino na may mga pogo rin, hanggang nga si Harry Roque, di ba? Lahat, the entire officialdom na na-infect ng mga pogong yan, kailangan nating imbestigahan. Wag lang si Alice Goo. Heads should roll, di ba? Paano mangyayari na umabot sa sitwasyon na pwede ka nang mameke ng birth certificate? At hindi lang birth certificate, makakakuha ka ng passport. At hindi lang makakakuha ng passport, umabot na pwede ka maging mayor sa Pilipinas. Kung hindi yan na-check, baka naging senador pa Di ba? Dahil yan sa complicity nung mga nasa kapangyarihan. At ngayon, malaya sila. Kasi ngayon, kasali sila ngayon sa magtuturo, yan, deport na yan, i-deport. Kasali na sila sa ngayon sa nagko-condemn ng Pogo, samantalang, di ba? Hindi mangyayari yan kapag walang complicity ng mga Pilipino. Kasali na sila sa pagiging anti-Chinese, di ba? Sa mga chauvinist na mga panawagan. Hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi rin kasalanan ng mga complicit na mga corrupt na mga Pilipino at kailangan heads will roll, umabot dapat dyan sa mga Pilipinong nagpo-proteksyon ng Pogo. Okay. Sa West Philippine Sea naman, kasi parang halos connected yan doon, anong magiging recommendation nyo para bumuti or mag-enhance yung relationship natin with our neighbor, China? Si Tojim na. Well, ang unang-una rito, paalisin natin ang US bases at ang mga Amerikano sa teritoryo natin at sa buong rehiyon ng Asia. No, ang pinakamalaking militar, pinakamaraming base, pinakamaraming mga weapons of mass destruction sa rehiyon ay ang US. Huwag nating kalimutan 'yon. No, so yun ang una.
no? At pag nangyari yan ay mas mapapadali yung peaceful resolution, no, ng conflict sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea at sa buong South China Sea. No? Kaya nagkakagulo dyan dahil sa containment strategy ng US na palibutan ng kanyang tinuturing na kaaway at officially sa mga dokumento ng US government identified yon as China, no? Palibutan ng mga base para may kakayahan ng US na sarahan ang trade routes nito at militarily ay durugin kung kinakailangan. No? So yun ang ugat, no? At yun ang pangunahing solusyon, no? Kailangang palayasin ng mga Pilipino katulad ng ginawa natin noong 1990. 1999 gawa niyo. 91. Okay. Oo, yung nag-Senate, 1991. yung nag-vote. Nung napaalis I-abrogate. natin, historic yan, no? Tayo pa lang ang nakapagpalayas ng military bases ng US sa rehiyon. Yes, no. So, yun ang kailangan. Ulan pa na, no? Panahon nun, tatandaan ko eh. Kasi yung Senado, nandun pa sa dating Senado. Doon sila nagbotahan, nandun kami sa ano. So, questions galing sa media, go ahead. Hi, magandang hapon po. Ako po si Hugo from Miriam College. Tanong ko po kay Sir, dahil nabanggit niyo po yung West Philippine Sea. Natanong ko rin po sa ibang mga media. May iba po ba yung diskarte kung sakasakali pong manalo si former President US Donald Trump with kaugnay po sa US-Philippine relations? Yan, baka bumalik daw ang Duterte influence. Anybody can answer. Tony Luke. I don't think na magkakaroon ng pagbabago ng direksyon just because of one person. Tandaan natin na itong pulisiyang to ay hindi lang naman presidente. Ang pulisiya nila sa China, yung impending war with China, I would say. And not only impending war with China, we are inching closer to World War III. And I'm not the one saying that. Even Trump is saying that. And it is not only one person that will be decisive in a shift away from that direction. Kasi yan ay isang bagay na interes mismo ng Amerika bilang imperialistang bansa sa sistema ng imperialismo na tinalaga niya. Ibig sabihin, yan ay permanent interest ng bansang Amerika dahil siya ang pinaka number 1 na imperialistang bansa. Permanent interest niya na pangalagaan ang kanyang sariling lead sa ekonomiya ng buong mundo. At ang dalawa ang threat sa kanya, Russia and China. And kahit manalo si Trump, dahil permanent interest yan, merong tinatawag na deep state. Ibig sabihin sa estado ng Amerika, merong mga institutions dyan na permanently pinipursue ang interest ng Amerika towards the end na i-eliminate ang kanyang rivals. Andyan ang State Department, andyan ang CIA, deep state na tinatawag natin. So magkaroon ka ngayon ng presidente na iba ang kanyang tingin dyan. Di ba? It's either i-eliminate siya or either that or dapat he should go along with the pursuit of the America's permanent interest as always being maintained by the entire state kung saan siya ang presidente. So it goes beyond Trump. Kahit ano man ang attitude niya dyan, ang threat na magkakaroon ng gyera is very real na hindi masusolusyonan just because Trump, for example, becomes president and he wants yung kanyang pulisiya ay go back to the US, mag-industrialize tayo dito sa US, huwag tayo magyera. Assuming na ganyan ang kanyang posisyon. So meaning to say, Trump will not make much of a difference. Thank you. Question naman, punta naman tayo dun sa 2025, na dyan ang midterm elections. Lumabas yung mga survey, si Pangulong Duterte na dun sa top na senatorial. Ano bang ina-expect natin itong 2025? Makikita ba natin yung resuscitation o revival nitong Duterte political brand? Sa nakita kong survey ng kanino ba to? Yung sa Okta. Okta. Parang nasa medyo lower half ng 12 si Rodrigo. Si Rodrigo Duterte, nasa 7 no? yata. Si Rodrigo Duterte. No? So, kahit dun pa lang, at ang alam nga natin, yung mga personalities behind Okta, mas, I'm sure they're objective. No? Pero,
Anyway, Hindi, kasi ang tanong ko, pero yun na. ito na, i-rephrase ko lang yung question ko. If there is an impending super coalition led by the Partido Liberal, makaka-expect ba tayo na there's a super coalition of makabayan groups, for example? Or yung alternative voices? Ang Makabayan ay nag-anunsyo na mag-full slate. Magpapatakbo ng full slate. Precisely dahil naunawaan natin ang sentimiento ng maraming mamamayan ngayon. No, sawang-sawa na sila na ito lang ba ang mga alternative ang pwedeng pagpilian natin? No, yung koalisyon ni Marcos Jr. o yung koalisyon ng mga Duterte? No? So at sino-sino mapagpipilian mo? Parang iilang mga apelyido lang. Meron kang Tulfo, meron kang Duterte, meron kang Marcos, ilang Marcos yan, and so on and so forth. No? At kahit yung traditional na oposisyon ay kung titignan mo, lalo na ang mga maraming mga patakaran from foreign policy to economic policy, wala namang pinag-iba. Diba? Kaya nga may mga iba sa tinatawag na traditional opposition na nanawagan, pwede ba magsama na lang ang Marcos at ang opposition. Paano naman yun? Opposition na makikisanib sa administrasyon. No? Kaya sabi natin, kailangan ng totoong choice. No? May tunay na alternative at Makabayan Makabayan Coalition no ay nandyan at handa at may kakayahang mag-field ng full slate at ang pinaka-importante po rito ang bubuo sa slate ay galing mismo sa hanay ng mamamayan. No, ang galing mismo sa na-anunsyo na no ang talagang public school teacher si Representative Franz Castro. Tapos Arlene Brosas na anak ng pulisyan sa UP no na advocate ng kababaihan. Tapos abangan natin sa mga susunod na araw, meron po talagang manggagaling sa hanay ng manggagawa, magsasaka, mga katutubo, urban poor at iba pa. Ganyan po ang expect natin na mga kandidato ng Makabayan mula mismo sa hanay ng mamamayan, mga kilalang leader na may track record ng pagtindig para sa mga issue ng mamamayan at bilang tunay na oposisyon, hindi lang sa nakaupong administrasyon kay Marcos Jr., kundi oposisyon sa buong sistema na nagpapahirap sa nakararaming mga Pilipino, pinakikinabangan ng ilan lamang. Tochi, sa palagay mo, halimbawa isang LP na they share the same view na kailangan magkaroon ng change of the system, tatanggapin nyo ba yun sa coalition nyo? Sinabi rin naman ng Makabayan na bukas na makipag-usap, makipagtulungan. No? Sa ibang, syempre kailangan meron tayong pagsalubong sa programa at sa ilang mga, sa mga issues na dadalhin. Yung mga issues ng may usapin ng sweldo, usapin ng land reform, usapin ng libreng edukasyon, kalusugan, pabahay, at iba pa. No? Kerubin, halimbawa, dating general. Kasi naging guest natin, patatakbo daw yata, di ba? Ariel Kerubin. O yung mga galing Magdala, for example. Well, sabi ko nga, Mama Aquino, sa liberal galing. Kailangan may pagsalubong, no? Meron tayong pagsalubong sa programa ng Makabayan, no? Programa ng mga issue ng mamamayan. No? So, kasama diyan, halimbawa, respeto para sa karapatang pantao, no? Para sa democratic rights, para sa yung mga sweldo, laban sa contractualism and so on and so forth. So yun ang criteria natin ngayon. Kung gustong makipag-usap ng ibang mga group, bukas tayo at handa tayong makipagtulungan. May question galing from the media. Sir, good morning, gentlemen. Do you believe in survey?
Luke, ikaw. Ang surveys, kahit ang mga nagsisurvey, hindi sila naniniwala na siya ay isang gospel truth. Di ba? Kasi hindi, by its very nature, it's probabilities. So, ang tanong dyan, gaano ka-probable ang probability mo? Ngayon, depende na yan sa iba't ibang, kasi iba-iba rin naman ang resulta ng survey, di ba? It doesn't mean that yung lahat ng surveys na yan ay may kapare-parehas ng pagiging precise. Di ba? Hindi precise just because iba-iba nga di ba? So, iba pa yung usapin ng surveys na kinukomisyon. Meron namang ganun. Di ba, Ricky? Meron ganyan yung nagbabayad, yung nagpapasurvey. So, I would say, no. Kung sasabihin ko, I will just take it as it is. It is an exercise na nag-attempt na magkaroon ng probability. At meron din dyan na sinabi na nila na probable itong resulta tapos hindi siya lumabas. Ikaw, Romel. Statistics po is a science, ano? So, depende kung gaano ka-honest yung kumukuha ng mga statistics ng mga survey, doon natin malalaman kung accurate o hindi ang isang survey. Pero, assuming na ito ay honest to goodness na kinuha, may probability po na tama yon based on science ng mga numbers. Based on confidence, di ba? Based on confidence. Tapos yung margin of error, kasi may margin of error yan eh. So snapshot lang yan of what's happening now in a particular population. But do you convince that these surveys are mind conditioning for the 2025 elections? Diyan ako mag-agree sa'yo. Kasi hindi mo masasabi anong mangyayari. And kapag nakalagay ka na sa survey, alam naman natin ang effect. Bandwagon. At yan ay talagang tinitake advantage yung fact na sa ating bansa ngayon, ang karamihan ay talagang wala ng hope na nakikita sa ating pampulitikang buhay. Kaya ang effect pa nga niyan ay iba. Ang bandwagon effect ay nagiging mas konsolidado. Bobotohin ko na lang kung sino yung sikat kasi wala naman ako nakikitang alternatibo o totoong hope na magkakaroon ng pagbabago, sinong popular, sinong may pera. So ngayon, kapag naglabas ka ngayon ng survey, parang sabong ang nangyayari sa eleksyon. Parang tataya ka ng taya mo sa sabong. Dahil ito ang mananalo, ito na lang ang aking bobotohin. Alam naman ng taong bayan na kahit yung kanilang bobotohin ay walang mangyayari sa kanila na effect. Pero dahil winner, di yan ang bobotohin. It will become a self-fulfilling prophecy. Dahil ito ang nakalagay ngayon na number 1, then mahahatak siya ng boto. Kaya ang mga number 1 campaigner ngayon, at number 1 na nagsishape ng Philippine politics ay ang mga naglalabas ng survey. 'Di ba? Sila ngayon ang nag-i-elect kung sinong presidente o sinong senador. And that's what we have to regulate. Kasi hindi na democratic ang mangyayari niyan. Kasi kukonditionin mo na ang utak ng mga botante na dahil itong mananalo, so ang mangyayari sila talagang bobotohin. Kaya i-regulate dapat 'yan. Ako nga, para clear, para level playing field. Para dun sa sinasabi ni Kong Tonchi na dapat naman may mga chance yung mga nasa basic sector. Yung mga truly nagre-represent ng mga manggagawa, mga magsasaka, ng mga teacher. Sana para magkaroon sila ng fighting chance, di ba? Dapat wala mo nang ganyan. Wala mo nang ganyan kasi madaya yan eh. Hindi tayo pwedeng magpapugian yan eh. Papugian lang tayo sa campaign itself. Pakinggan tayo ng lahat. Ano ang ating agenda? Pakinggan tayo sa issues. Hindi sa popularity lang. Si Sir Tochi tsaka si ano. Well, yung surveys, meron talagang mga scientific survey. No? So, kung maayos ang disenyo, malinaw yung mga parameters, they serve their purpose. No, for example, gauging public opinion on certain issues. Pero meron din talagang mga house-show na survey, no, na talagang nilalabas to manipulate public opinion. So, yes, I believe in scientific surveys. Pero it's also true na kapag nasa media yan, katulad ng sinabi ni Attorney Luke, it creates a bandwagon effect. So, both can be true. No, kaya at yung bandwagon effect na yun, nakikinabang yung mga
well, yung mga nagdo-dominate sa ating politika. No? Kaya, yun ang realidad na kailangang harapin. Thank you. Oh. Roy, sige, last question na to tapos summation na tayo. Current PH po. Kanina pa ho, parang narinig natin na parang pare-pareho naman ang tingin ninyo na yung Marcos Duterte, ay yung dalawang grupo na yan, problematic. At ito ay parang bangga siya sa mga values na nare-represent ninyo, mga kalikasan, makamasa, makabayan. Categorical question siguro. Pwede ba kayong magsama para sa isang slate para sa 2025 election, kahit man lang sa senatorial? Sinong kayo? PLM, Makabayan Black, Makakalikasan, at iba pa. Hindi, parang nasagot na yung kanina eh. Sabi niya, open naman. Open naman ng coalition sa posibilidad na ganyan. Ngayon, I think, siguro, kailangan repenuhin lang ano yung parang point of unity siguro. Pero sinabi rin naman ni Tonchi kanina na ito yung mga point of unity. Nagkaka-agree ba tayo sa wage, ganyan-ganyan, etc. Human rights, etc. Katulad ng ang nabanggit ko at pahayag ng Makabayan ay bukas ang Makabayan sa mga individual na sasalubong, may pagsalubong sa, of course, sa plataforma na iahapag ng Makabayan at may common na tindig sa mga issue ng mamamayan katulad nga ng sweldo, ng contractualisasyon, human rights, kalikasan, at iba pa. So, yun. With that, last question na lang. Closing remarks na tayo, no? So, again, SONA ito kasi lalabas sa ibang media outlets na yung SONA yung last ano mo sa SONA. Anong hiling mo ngayon kay Pangulong Bongbong? Ito po, mahal na Pangulo, no? Dahil kayo ang ama ng bayan, kayo ang hinihilingan ng mga mamamayan. Nakaraan dito, Ricky, kung matatandaan mo, yung tinatawag nating Ilocano Settlers Agricultural Cooperative, pumunta sila. Oo. Meron silang issue tungkol sa pagpapaalis sa kanilang lupain. Ano? Pinapaalis sila, inaagawan ng lupa, sinira ang mga pananim, pati bahay, inilipat sa ibang lugar. Ito po, konkreto lang sana sa ating mahal na Pangulo, Mr. President, baka pwede nyo nang ibigay ang titulo ng mga magsasaka para sa kanila. Sila po ay isang kooperatiba na magsasaka sa Lanao del Sur. Ano po? Pinapaalala lang natin na meron tayong letter sa mahal na Pangulo. Sana sa State of the Nation address niya, sabihin niya, ito ang titulo ninyo. Ito ang konkreto kong ginagawa para sa mga magsasaka. Yun lamang po muna. Bongchi. Well, alam nating lahat na alam naman ng Pangulo kung ano ang kailangan gawin para matugunan ang mga kagyat at pangmatagalang pangangailangan ng nakararaming mga Pilipino. Paulit-ulit na natin sinasabi ngayon dito. Yung desente, nakabubuhay na sweldo, sahod para sa lahat ng Pilipino. Trabaho na may security of tenure, walang contractualisasyon, yung edukasyon, kalusugan, pabahay, pagkain, no? Para hindi magugutom, respeto sa karapatan, no? At nagsasariling bansa, no, na tumitindig ng hindi umaasa sa imperialista. Okay. Pero alam din naman natin na lahat ng 'yan ay hindi tutugunan ng Pangulo sa kanyang SONA. Wala tayong maasahan dito, no? Kaya nga ang mas panawagan natin sa panahon ng SONA ay ito ang ating mga panawagan, magpalakas tayo at ilaban natin ito, no? Mamamayan mismo ang lalaban at sa darating na eleksyon, isang pagkakataon nito, no? Kaya nga ang Makabayan ay maghahain ng slate na magdadala ng mga ng plataforma at mga issue na ito at ang magdadala ay mula mismo sa hanay ng mamamayan. Tony Luke. Ang i-address ko hindi kay Bongbong Marcos, ano?
i-address ko yung masang Pilipino, ang taong bayan, na ang pagtingin dapat natin sa isang administrasyong Bongbong Marcos ay hindi dapat sa lente ng hatian nila ni Duterte. Ang tingin dapat natin kung paano natin i-grade si Bongbong Marcos ay sa issue ng masa. Kung meron ba siyang nagawa sa kanyang magti 3 years na panunungkulan dun sa mga interes ng nakararami sa sahod, sa kabuhayan, sa ekonomiya, at kung interes ng bilyonaryo ang kanyang pinapangalagaan. Dahil kung ganyan ang ating frame of reference, makikita natin na hindi magkabangga si Marcos at si Duterte. Magkabangga lamang sila sa agawan sa pwesto. At panahon na i-reject natin dahil wala naman silang nagawa sa majority, sa masang Pilipino, i-reject natin both si Marcos at si Duterte at itayo talaga natin ang ating sariling puwersa kung gusto natin ng pagbabago dito sa bansang Pilipinas. With that, maraming salamat po at see you next Friday para sa another edition ng Agenda. Maraming salamat po.